Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, binala ni Madam Shona si Ador na kung hindi niya kasama si Aris ay hindi na siya makababalik sa kanilang tahanan. Hindi napansin ni Ador na sa may tulay kung saan nakita ni Aris ang buhaya na sumakmal sa isang bata. May nangyari na pala. Sa mga sandaling iyon, sa pamamagitan ng masamang kapangyarihan, muling pinabalik ni Negra Diabla ang espiritu ng buhaya komando bago pa siya nagpakita kay Ador. Ngunit hindi pa rin nakahalata ni Ador na maaaring may kinalaman ang matandang babae sa mga nangyayari kay Aris. Hindi rin mapakali si Artemio nang malaman niyang may sakit si Riani, kaya agad siyang nagtungo roon. Iniutos na Artemio kay Riani na matulog muna dahil ayaw niyang magpa-hospital. Nang magising, nagulat si Riani sapagkat gumaan na ang kanyang pakiramdam. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Nagulat si Riani nang makita niya ako sa balkonahe ng bahay nila. Hindi niya ako nakilala dahil sa pagkakahawig ko na tila nakikipaglaban mula sa ibang mundo. Kachi Marlon, nakita ko siya sa bubungan at sa ganitong kalangitan. Nasaksihan ko ang kanyang pagkatakot. Ano kaya ang iniisip nila ngayon?
Hindi sila dapat matakot kundi magtiwala sa kahit anong makita nilang kakaiba. Ang alam ni Marlon, natutulog ako sa kwarto ko. Ganon din si Dalia. Kaya hindi sila magdududa na mayroon pang isang nilalang na kasama nila. Dahil kaya kong mag-anyong tulad ng tao. Makisalo sa kanilang hapag. Kumain kasama nila. Hanggang dumating ang itinakdang oras. Lahat ay maghihintay sa paglipas ng panahon sa buhay ni Ammar. Pababa na ako. Dahil oras na ng pagkain ng tao. Huwag kayong titigil hanggat hindi natin napapatay ang buhaya. Pero tignan ninyo si Aris. Baka siya ang maputukan ninyo. Ha? Anong nangyayari sa mga tao ko? Tumigil na kayong magpaputok! Yes, sir. Yes, sir. Ano? Napatay pa ninyo ang buhaya? Walang hiya. Bakit hindi kayo sumasagot, ha? Napatay niyo ba ang buhaya? Oh. Nariyan pa ang buhaya. Oh. Aris, anak! Lumayo ka sa harap ng buhaya! Huwag kang lumapit! Huwag, Aris! Huwag mong lapitan ang buhaya! Kakagatin ka niyan! Oh, huwag! Huwag kang lalapit dyan sa buhaya! Pumasok siya sa lungga ng buhaya. Huwag, Aris! Huwag kang pumasok sa lungga ng buhaya! Huwag kang sumunod! Aris! Aris, anak ko! Huwag kang sumunod sa buhaya! Aris! Hindi ito totoo. Anong nangyari at namatay ang lahat ng mga tao ko? Bakit sila lahat namatay? May tao doon. Buhay ka pa? Sabihin mo, anong nangyari sa inyo? Diyos ko, ano ang nangyari sa mga kasama mo na dapat sana'y nag-uwi kay Aris? Hindi ko alam ang nangyari, Mama. Hindi ko nakita pero ang sabi ng natagpuan kong buhay, mga ahas daw ang lumitaw sa lugar nila at nilusob sila ng mga ahas. Ano? Si Aris, bakit hindi mo kasama na bumalik? Nasaan ang apo ko? Hindi ko alam, Mama. Hindi ko maunawaan ang nakita ko. Ano ang hindi mo maunawaan? Sumunod si Aris sa buhaya. Ano? Hindi ko maintindihan. Pumasok si Aris sa lungga ng buhaya at biglang naglaho ang buhaya kasama ang apo niyo. Ay, Diyos na maawain. Nasaan si Ador? Nakita ko. Nagkukulong yata sa kwarto niya. Wala man lang siyang nagawa. Huwag mong sisihin si Ador, iho. Buti na nga lang at hindi siya nadamay sa pag-atake ng mga ahas. Oh, mabutit nakita ko pa siya. Kasi kung hindi, baka kinain na siya ng mga ahas. Ahas?
Oo, Mama. Parang ahas ang sumagip sa buwaya. Si Ate Masa palang tumatawag. Ah. Hello, Ate Masa? Yani, nag-aalala ako ng sobra. Ano? Bakit? Nawala daw si Aris na apo ni Madam. Sabi ni Sir Gadon, kinuha daw ng buhaya. Ano? Tama ba ang narinig ko? Kinuha ng buhaya? Oo. Hindi mapigilan si Carmina sa kaiiyak hanggang sa nakatulog na. Kaya ikaw agad ang naisip kong tawagan at kausapin. Abay, paano naman yun? Nakakakilabot na. At hindi ka paniwala. Pero totoo. Hindi mo naman akalaing si Sir Gadon ang magwala ng ganoon. Ay, sobrang galit niya pero walang ibang mapagbalingan ng galit. Kundi Ano? kawawa si Mang Ador na binugbog niya. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya sa nangyari kay Aris. Abay, kawawa naman si Mang Ador. Oo nga. Baka aalis na siya. Lalaki lalo ang problema ng mga amo ko. Ha? Ay, sandali. Nagising na yata si Carmina. O sige, Riani ha. Bye. Bye! Ay, ano na bang nangyayari kay Sir Gadon? Kaya pala ganun na lang ang kaba ni Madam Shona. Aray ko. Buwisit ang bayan ng pangit na yun. Dahil sa kanya, pinugbog ako ni Sir Gadon. Aray ko. Ay. Kahit naubos na ang lakas ko, pinaluhod niya ako. Marami ng sugat sa katawan ko. Namamaga at nangingitim na ang kaliwang hita ko. Aray ko. Duguan ako. Ay, gusto ko ng sumuko, Lord. Pero, saan ako pupunta? Visit ka na ba kaya? Mamatay ka na sana. Ang hirap ng kalagayan ako. Ha? Sus, baka bumalik siya para bugbugin ako. Ay, hindi pa kaya siya nakontento? Ano ba naman? Ador! Ha? Buksan mo ang pinto. Ako ito. Ay, si Madam pala. Aray ko. Ador! Buksan mo na. Oo, Madam. Sandali lang. Ang hirap gumalaw. Madam? Diyos ko! Ano itong itsura mo, Ador? Madam, hindi ko na yata kaya. Mahihimatay na ako. Ay, huwag mong sabihin ng ganyan. Ang mas mabuti pa, dalhin ka namin sa ospital. Kailangan mong ipakita sa doktor ang kalagayan mo. Huwag na, Madam. Lalo lang magagalit si Sir. At baka pati kayo madamay kung ipagamot ninyo ako. Si Aris, hanapin ko siya. Ador! Hanapin ko si Aris, Madam. Para hindi na sa akin ibaling ang galit ni Sir. Ano ang sinabi mo, Dahlia? Nawawala ang apo ni Ma'am Shona doon sa lugar niyo? Oo, sir. Ikwinento niya kay Rihanna. At ang hindi ka panipaniwala, kinuha raw ng buhaya.
Ano? Buwaya? Oo, sir. Hindi ka paniwala yan. Ay, abay, naniniwala ako, sir. Dahil may buhayang nagpakita sa compound nila. Ano? At may nawawalang kaibigan si Aris. At pinaghihinala ang kinuha ng buhaya. Ang apo ni Shona, sir. Ano itong mga balitang ito? Hindi ka paniwala, pero totoo. Hindi alam ni na Marlon at Dalia na narinig ko ang usapan nila tungkol sa buhaya. Hindi ako nagkakamali. May tulad ko na napadpad dito sa mundo ng tao. Kailangan kong makita at malaman kung ano yon. Kung sino ang pinagmulan ng tinatawag nilang buhaya. Siya ang hahanapin ko. Amigo ka doon. Nabalitaan ko nangyari sa anak mo na kaibigan ni Ammar na inaanak ko sa binyag. Ganon ba, amigo? Tutulungan kita dyan, amigo. Ano? Oo, amigo. Nag-alala ako sa nangyari, kaya tutulungan kita. Bahagi yan ng pagsasama natin. Ganon ba, amigo Artemio? Maintindihan mo rin. At saka hindi madaling tanggapin pag nawala ang isang mahal sa buhay. Huwag kang mag-alala, amigo. Baka may magagawa rin ako. Maraming salamat, amigo, pero maabala ka pa. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na nga, bilang isang kaibigan at kasosyo sa negosyo. Kaya tutulungan kita rin. Ganon pa man. Maraming salamat, amigo. Wala yun. Sige na. Bye. Bye, amigo. Ibang klase talagang tao si Gadon. Ramdam ko ang malaking kaibahan niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Malayo sa ugali ng kanyang ina. Alam ko kung ano ang maaring sandi ng pagkawala ni Aris. Ibang klase rin ang batang yan. Kung nakikita kong naglalaro sila ni Ammar. May posibilidad na siya lang ang laman ng isip nito. Madalas na hinahabol ni Ammar. Masigkasig talaga ang batang yan. Tungkol kay Ammar, Dalia, hindi may tatanggi na parang may malalim na iniisip. Siguro dahil hindi pa alam ni na Madam kung saan naroon si Aris. Oo nga siguro. Kaya madalas silang nagpupunta rito. Ay, mabait ang anak mo. Nakikisimpatya siya sa nangyari kay Aris na kaibigan niya. Naaawa ako sa kanya. Nakakulong lang siya sa kwarto. Wala siyang ganang kumilos. Alam na ba ni Sir Artemio? Hindi ko pa sinasabi. Ayaw ko kasing masangkot pa siya sa gulong ito. Tutulong daw si Sir Artemio sa paghahanap nila kay Aris. Ganon din ang naririnig ko kay Ate Masa. Ay, sana nga matagpuan na nila. Oo, sana nga. Kasi ayon sa narinig ko kay Ate Masa, kinuha raw ng buhaya. Oo nga raw eh. Pero paano naman yun? Paano maabot ng buhaya? Eh, hindi ka panipaniwala yun. Totoo na hindi ka panipaniwala. Pero minsan, may mga bagay na nangyayari na hindi ka panipaniwala. Pero totoo.
Ang ibig mong sabihin, Madalas mangyari sa akin ang ganon. Marami akong hindi maintindihan na nangyayari sa akin. Gaya ng... Baka iba pa ang iniisip niya. oh, bakit hindi mo ituloy ang sasabihin mo? Basta, may mga nagaganap na hindi maipaliwanag. Ang alam natin, wala tayong magagawa para baguhin yun. Pero, nagagawa rin pala natin. Tama ka. Gaya ni Amar, parang imposible pero nagagawa niya ang mga bagay na nakikita kong ginagawa niya kapag naglararong mag-isa sa bubungan. Ha? Anong ibig mong sabihin na parang imposible ang ginagawa niya? Katulad ng isang araw, naglalakad sa tubo na nakabitin. Iyon ba? Oo, nakita ko rin minsan na ginawa niya yun. Ang galing niyang magtimbang ng katawan. Hindi siya kumapit, pero diretsyo ang paglakad niya sa tubo. At nakakaakyat pa. Naigagalaw niya ang katawan niya. Kung tutuusin, parang may kakaiba talaga sa kanya. Ano? Sobra naman ang sabi mo, Dahlia. Iyan ang sinasabi mong hindi ka panipaniwala. Ay, ganun talaga ang nakita ko minsan. Para bang hindi natitinag ang mga paa niya sa tubo. Maniwala ka, nakita ko pa ang dalawang mata niya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!